Magandang araw muli sa bawat isa sa pagkakataon na ibiniyaya sa atin ng Ama at sa pagkakataong ito, magpapatuloy tayo sa ating tinatalakay habang pinag-aralan natin ang tungkol sa Mystery Babylon o mga nakaraang videos natin. This time naman, we will be talking about the church. No? In relation to the promises of God, sa mga pangako ng Diyos bilang mga tagapagmana sa mga pangako ng Diyos. To start, magbabasa tayo mga kabiko ng salita ng Diyos tungkol sa pagkatawag ng Diyos kay Abraham at sa pangako na kanyang ibinigay. And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. And I will establish my covenant between me and you, and your seed after you in their generation, for an everlasting covenant, to be a God unto thee and to your seed after thee. I will give unto thee, to your seed, the land wherein you are a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. Now, ito yung pangako ng Diyos kay Abraham. No? Natawag natin itong Abrahamic Covenant. Mayroong pinangako ang Diyos ng mga pagpapala at ito ay nakaukol kay Abraham at sa kaniyang binhi. Now, importante na ma-define natin kung ano yung binhi, sino yung binhi, para hindi tayo magkakamali sa mga susunod pa sapagkat ang pangakong ito ay binigay kay Abraham at sa kaniyang binhi. Now, ito yung sabi ng Biblia mga kapatid tungkol sa binhi na yon, kung sino yon. Now, to Abraham and his seed were the promises made. He did not say to seeds as of many, but as of one, and to your seed, which is Christ. Si Pablo, pinaliwanag niya rin ito. Siyempre, ang Diyos ang nangako kay Abraham. Nababasa natin mga kapatid. Now, in the New Testament, tumating si Pablo, pinaliwanag niya ang mga bagay na ito. Ito nga yung binasa natin. Kay Abraham daw at sa kanyang binhi, ang mga pangako ay ibinigay. No? Pero hindi niya sinabi na sa mga binhi, isis marami, plural, no. Ang pangako ay doon lamang sa binhi, nag-iisang binhi. To your seed. At walang ibang binhi na binutukoy doon, kundi ang Panginoong Hesukristo. It was not Isaac, it was not Jacob, it was not Israel, the seed was Christ. Yun ang punto dito. Kaya nga, sa pasimula, dinedefine na natin para mamaya pag nabasa natin muli yung salitang binhi, nasa isip kaagad natin yun, ang tinutukoy noon ang Panginoong Hesukristo. The seed was Christ, wala nang iba. Okay? And so si Abraham mga kapatid, binigyan ng pangako ng Diyos yung binhi. No, pero hindi naman dumating sa panahon ni Abraham ang binhi. Hindi dumating ang Panginoon sa panahon niya. Okay? Nagkaanak siya. Una mga kabego, si Ismael, yung panganay. And then si Isaac. At dahil nga hindi pa dumating yung binhi, naipasa mga kapatid ko yung pangako ng Diyos. No? Yung pangako ng Diyos na ipasa. Wherewith, magpapatuloy tayo mga bigo sa ating pagbabasa. And God said to Abraham, let it not be grievous in your sight because of the lad, because of your bondwoman. In all that Sarah has said unto thee, hearken to her voice, for in Isaac shall your seed be called. Hayaan mo yung sinasabi ni Sarah, pakinggan mo na lang siya. Sapagkat kay Isaac, tatawagin yung binhi. Okay? Of course, ang panganay ni Abraham ay si Ismael, pero hindi doon mga kapatid ko tatawagin ang binhi. Bagkus kay Isaac, kahit pa hindi si Isaac yung panganay. No? Kahit hindi pa si Isaac ang panganay. At sabi ng Panginoon mga kapatid, hindi lahat dahil sa alapsya ni Abraham, nandoon lahat yung pangako ng binhi. Hindi. Naipasa nga ito kay Isaac. No? Race doesn't matter. Kung ano man ang pinanggalingan mo, kahit sabihin pa, ama namin si Abraham. Kung wala doon yung pangako, hindi rin maibibilang yon. Hindi rin ipibibilang na doon sa pangako. Ito yung sabi ng Bible mga kapatid. They which are the children of the flesh
These are not the children of God, but the children of the promise are counted for the seed. So, again, si Pablo ulit ito. Hindi porke anak sa laman ay anak nga. No. Ngunit, yung mga anak sa pangako, ito yung ibinibilang binhi. O kahit ba tatay niya si Abraham, pero hindi naman doon ang pangako ng Diyos. Kay Isaac, anso nandoon mga big kay Isaac. Pero sa panahon ni Isaac, hindi rin dumating yung binhi. Karoon siya ng anak, si Esau, at saka si Jacob. Again, panganay si Esau, at si Jacob yung pangalawa. Pero yung pangako na ibahagi, na ipasa rin kay Jacob. Oh, ito yung sabi ng Bible mga kapatid. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham your father, the God of Isaac. The land whereon you lie, to thee will I give it, to your seed. And your seed shall be as the dust of the earth, and you shall spread abroad to the west, to the east, to the north, to the south. In thee and in your seed shall all the families of the earth be blessed. The same promised blessing to Abraham, ibinigay rin kay Jacob. No? Binigay rin kay Jacob. Na ipasa kay Jacob, dinaanan sila. Hindi pa kasi dumating mga kabigo yung Messiah, pero sa kanila ipinadaan. Doon tatawagin yung binhi. And again, who is the seed? Sino yung binhi? Ang Panginoon. Ang Panginoong Hesukristo ang sentro ng mga pangako ng Diyos. Ito sila dinaanan lang hanggang kay Jacob. In fact, si Jacob, binago nga yung pangalan niya. From Jacob to Israel. The Bible says, your name shall no more be called Jacob, but Israel. Kaya nga, dito na nagsimula, mabi ko, yung 12 tribo, the 12 tribes of Israel. Pero kahit pa 12 yun sila, marami, pero hindi rin doon dumating yung Messiah. Wala rin doon. No? Bagkos mga bigo, kahit dumami sila, dumating nga yung point na sila ay sumalangsang, nagsalangsang sa ating Panginoon. No? Hindi lahat sila nandoon yung pangako ng Diyos. Race does not count, even ethnicity. The Bible says, mga kabigo, they are not all Israel which are of Israel. Kahit na mga anak sila ni Israel, no, hindi raw lahat ng Israel ay Israel nga. Kasi yung pangako nandoon sa binhi. May mga dinaanan lang kasi hindi pa nga siya dumating. Dumating pa sa punto, ando na yung Israel, marami sila, pero sila ay sumalangsang sa mga kalooban ng Diyos. Nawalan sila ng pananampalataya. Nakita nila kung papaanong ang Diyos mula doon sa Ehipto nagpadala ng mga salot upang sila ay palayain sa pamamagitan ni Moses. Nakita nila ang mga milagro ng Diyos. The Red Sea was parted so that they may be able to pass through dry lands. Nakita rin nila yun, ang milagro ng Diyos. Sa gabi, pillar of light ang Diyos, pillar of fire. Pagka umaga, araw, mga kabiko, nandoon yung ulap. And then, mga kabiko, yung pagkain, pinapadala ng Panginoon sa kanila. Mana, ipinapadala ng Diyos sa kanila. Pero sa lahat ng mga bagay nito, nandoon pa rin yung kawalan nila ng pananampalataya, ang pagsalansang nila doon sa mga salita ng Diyos, ang kawalan nila ng pagtitiwala sa Panginoon. The reason why ipinadala yung batas. No? The Bible says the law was added because of transgression until the seed should come. Ang batas, idinagdag lang siya. Kailan matatapos yon? Pagdating ng binhi, until the seed should come. Pag dumating na yung binhi, and then mga kabig ko, di matatapos rin yung batas. Matatapos rin yung batas. So nandoon lang yung biyaya ng Diyos sa kanila kasi sa kanila pinadaan Sa kanila pinadaan. Abraham, Isaac, Jacob, or Israel, sa kanila pinadaan yung batas na idagdag lang yon dahil sa pagsalansang nila. No? Kung dumating ang Panginoon,
before ng kanilang pagsalansang, natapos na yung pag-aalis ng kasalanan ng Panginoon, maibigay niya ang kanyang buhay, no? Hindi na mailalagay pa ang batas. Pero hindi pa nga dumating ang Panginoon, at habang wala pa ang Panginoon, nandoon ang kanilang transgression, idinagdag yung batas. Hanggang sa dumating yung binhi, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya nga nang dumating ang Panginoon, natigil doon yung pag-aalay. I have already discussed that, mga kapatid, doon sa mga videos na nalakay ko, kung saan nang dumating ang Panginoon, yung Daniel 70 weeks, nung dumating ang Panginoon, napatigil niya ang pag-aalay doon. Bakit? Kasi siya na yung naging alay. Nung siya ang maging alay, natapos na, mga kapatid, until the seed came. Nandito tayo ngayon, no? Andito tayo ngayon sa church. Ano ngayon ang connection natin? Ano ang connection natin? Kasi dumating na yung binhi at nandoon yung pangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang binhi. Andoon na, dumating na ang Panginoon. So, ano ang relasyon natin sa Panginoon? Ano ang relasyon natin ngayon doon sa mga pangako ng Diyos? No? Babasahin natin, mga kabigo, ang Bible. Babalik tayo doon sa Genesis, Galatians chapter 3 verse 16. Now to Abraham and his seed were the promises made. He did not say to seeds which are many, but as of one, to your seed, which is Christ. No? Si Kristo yung binhi. And then may sinasabi, mga kabigo, si Pablo, na kung kayo ay kay Kristo, kayo nga ay binhi ni Abraham at tagapagmana ayon sa pangako. Napakagandang salita yan, mga kabigo, pero paano natin maunawa yan? Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? No? Kung tayo ay kay Kristo, binhi tayo ni Abraham. Now we know that we are Christ. Pinangahawakan natin yan. Tayo ay kay Kristo. Kung sino man daw ang na kay Kristo, automatically, mga kabigo, the Bible says, binhi ni Abraham. Abraham's seed. Wala na tayo ngayong pinagkaiba doon kay Isaac, wala tayong pinag-iba kay Jacob, maging doon sa Israel. Wala tayong pinagkaiba. Because we are Christ, we become Abraham's seed. At ano pa, nagiging tagapagmana, heirs, according to the promise. Tagapagmana tayo ayon sa pangako. Babalikan natin yung si Ismael at saka kay Isaac. Yes, si Ismael, anak sa laman ni Abraham. Ganon din si Isaac. Pero sabi ng Diyos, mga kabigo, sabi ng salita ng Panginoon, the children of the flesh, these are not the children of God, but the children of the promise. These are counted for the seed. Na kahit na si Ismael, anak siya, pero sabi ng Panginoon, in Isaac shall your seed be called. Andoon yung pangako kay Isaac. Na kahit na anak ito ni Abraham, wala doon ang pangako. The same is true with Isaac, dalawa anak niya, Esau, and then si Jacob. Pero ang pangako, nandoon kay Jacob. No? At hanggang kay Jacob nga, mga kabigo, hindi lahat ng anak ni Jacob Israel nga. Not all Israel are Israel, kundi sila lamang na tumanggap na nampalataya. Kaya nga doon sa Israel, dalawa yun sila. Mayroong backsliding Israel, mayroong unbelieving Israel, mayroon ding believing Israel. Ito yung dumating ang Panginoon, tumanggap sa Panginoon. No? Ito yung mga propeta noon na nanampalataya sa Panginoon. Mga tinawag ng Diyos. No? Sila yung believing Israel. Pero hindi lahat ng Israel, Israel nga. Dumating ang Panginoon, ito tayo. Kay Kristo tayo. Paano tayo naging kay Kristo? The same book, the same chapter, mga kabigo, the book of Galatians. Sabi ng Panginoon, for whosoever has been baptized into Christ, have put on Christ. Ang nabautismuhan kay Kristo, ibinihis si Kristo. So nandoon pala yun, mga kabigo, sa kung nabautismuhan tayo kay Kristo, ibinihis natin si Kristo. Sunod na verse, mga bigo, in 28, wala ng Hudyo, wala ng Grego, wala ng Malaya, wala ng alipin, no? Tayo ay iisa na lamang sa ating Panginoong Jesus. We are all one. No more Jew, no more Greek, no more Gentiles. Iisa na. Kaya nga tayo, noong tayo ay tumanggap sa Panginoon, naging kay Kristo tayo.
Kahit hindi tayo biological Jews, hindi tayo sa laman ng mga Hudyo, pero dahil na kay Kristo tayo, we are also the seed of Abraham. We are also the heirs of the promise. That is Bible. Bible yan mga kabigo. Pangako ng Panginoon. Salita ng Diyos. Yung pangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, nasa Panginoon yun. Sa yung sentro eh. At sa lahat ng nanampalataya sa Panginoon, nabautismohan sa kay Kristo. Ibinihis si Kristo. Kahit hindi Hudyo, kahit hintil, bakit? Kasi wala ng Hudyo, wala ng Grego. Mga kapatid, iisa na lamang tayo. Bahagi tayo ngayon ng mga binhi ni Abraham. Tayo ngayon, mga kabigo, ay tagapagmana ng mga pangako sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon. It has always been by faith. Kaya nga yung mga Hudyo, sinasabi ng Panginoon, not all Israel are Israel. Bakit? Kasi hindi naman lahat doon naniwala eh. I have discussed that in the past videos, mga kabigo, mayroong backsliding Israel. Titinan mo ngayon yung bansang Israel. Yes, mga Hudyo yan sila. Kagaya ng sinabi ng mga Hudyo kayo sa Panginoon, we are Abraham to our father, as our father. Pero sabi ng Panginoon, kung ama ninyo si Abraham, hindi dapat ginagawa ninyo ang mga gawa ni Abraham. Ang mga Hudyo ngayon sa Israel, ganun din sila, di ba? Pero marami yan sila dyan. Sinong Israel? Kasi mayroong Zionist Jews, mayroong secular Jews, mayroong mga Orthodox Jews, mayroon ding mga Hudyo ngayon na nananampalataya sa ating Panginoon. No? Kaya, sino doon? Eto mga kapatid ko, tayo bilang mga mananampalataya, hindi man tayo mga literal na mga Hudyo sa laman, pero ayon sa salita ng Diyos, dahil sa pananampalataya, tayo ngayon ay naging kabahagi. Ito yung sabi mga kabigo ng Romans chapter 4 verse 16. That is why it depends on faith, in order that the promise may rest on grace and be guaranteed to all his offspring, not only to the adherent of the law, but also to the one who shares the faith of Abraham, who is the father of Israel. So it all depends on faith. Nasa pananampalataya upang yung pangako ay manahan rin sa atin sa ang grasya ng Diyos. Maibahagi sa lahat ng kanyang mga anak, sa lahat ng kanyang mga binhi. Hindi lamang doon sa mga sumusunod sa batas pertaining to the Jews, pero maging doon who shares the faith of Abraham. We share the faith of Abraham. No? Binhi tayo ni Abraham. Mga tagapagmana tayo ayon sa pangako. Pero saan tayo naging tagapagmana? Paano tayo naging tagapagmana? It depends on faith. The Bible says we are saved by grace through faith. Na ligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Nasama tayo dahil sa pananampalataya. Pananampalataya yung susi. Faith is the key. Dito mga kabigo nagsisimula ang lahat. Kung walang pananampalataya, kahit mga Hudyo sila, wala ring saysayon. This is what the Bible says, mga kapatid. For unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Maging sa kanila, sa atin, ipinangaral yung ebanghelyo, sa kanila din. Lamang yung ebanghelyo, salita na narinig nila, na ipangaral sa kanila, hindi sila nakinabang. Bakit? Kasi hindi sila naglakip, hindi nila nilakipan ng pananampalataya. Kasi kailangan ng pananampalataya pala, kahit pa nandoon sila sa batas, in the law, by faith pa rin. No, pananampalataya pa rin. Hindi porke ginagawa nila yung mga ritual doon sa templo. Kung walang pananampalataya, it's just a ritual. Kinakailangan may pananampalataya, hindi lamang doon sa panahon ng batas. Bago pa nga ang batas. In fact, dapat nga nakikibahagi raw tayo doon sa pananampalataya ni Abraham. Kaya mulat sa pool, pananampalataya na talaga. Dito bumagsak yung Israel. Dito siya bumagsak. Kaya naidagdag yung batas Kasi bumagsak sa doon, nawalan siya ng pananampalataya.
Hindi sila nagtiwala. Nakita nila yung milagro ng Diyos sa Ehipto, sa Red Sea, sa wilderness, and yet nanatili sila doon sa unbelief nila. Somewhere in the Bible says, in my wrath, I swear, they will not enter into my rest. No? Sa kaniyang wrath, di lamang galit yun eh. Yung wrath, mga kapatid ko, mas malalim pa sa salitang galit yun. In my wrath, they shall not enter into my rest. What shall we say then? The Bible says, that the Gentiles which followed not after righteousness have attained to righteousness, even the righteousness which is of faith. But Israel, which followed after the law of righteousness, have not attained. Why? Because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law. Hindi kasi nila hinanap yun ng may pananampalataya, kundi nakasandal sila doon na parang gawa lang talaga. Ginagawa namin to, kompleto ginagawa namin, kompleto lahat, maayos, no? Okay na to. No, kinakailangan lalaki pa ng pananampalataya. That's the reason why they failed. Mayroong Israel na bumagsak. Mayroon nang namang hindi. No? Yung mga bumagsak, nag-fail, ito yung mga backsliding Israel, ito yung unbelieving Israel, pero yung mga nanampalataya, ito yung mga propeta, yung mga tao na nagtiwala sa Panginoon kahit noong una pa sa lumang tipan, lalo na nang dumating ang Panginoon, nandito pa rin sila. Hanggang sa naitayo ang iglesia, nandito pa rin sila. Nananatili pa rin sila. The Bible says, mga kabiko, mayroong mga remnants ayon sa election of grace. The Bible says, even so at this present time also, there is a remnant according to the election of grace. Sa panahon natin ngayon, sa panahon ni Pablo, mga kapatid ko, at this present time, there is a remnant according to the election of grace. Kaya sinasabi dito ni Pablo, pinabayaan ba ng Panginoon ang mga Hudyo? No, kasi ako nga Hudyo rin ako sabi ni Pablo. Nandito ako. The early church, ang unang mga miyembro, mga Hudyo, ang mga apostoles, mga Hudyo. So nandoon sila nagpapatuloy. They are the remnants. There is a remnant according to the election of grace. Sila yung mga miyembro ng Diyos nung una talaga. Kasi sa kanila naman unang pinangaral ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo. No? Sa kanila, the Bible says, for the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, as many as the Lord our God shall call. Yun ang pangako ng Diyos sa kanila talaga. Sa Jerusalem unang ipinangaral, and then sa Judea, sa Samaria, and then to the uttermost part. Kaya nga sa pagkatayo ng iglesia in the book of Acts, mga Hudyo yung nandoon, mga unang miyembro, mga Hudyo So, hindi sila pinabayaan. Nandoon sila. The rest were blinded, the rest backslide. Nag-backslide yung the rest, mga kapatid. Hindi sila nakapasok doon. Kaya nga, not all Israel are Israel. Hindi lahat ng Israel ay Israel nga. Pero dito, mga kapatid, nakapasok tayo sa kabutihan ng Panginoon, sa grasya ng Diyos. Dahil sa ating Panginoon, sa pananampalataya natin sa Panginoon, naging kay Kristo tayo, yung mga nabautismuhan kay Kristo, ibinihis si Kristo. Binhi tayo ngayon ni Abraham, tagapagmana ng mga pangako. Ano yung pangako ng Diyos ulit kay Abraham? I will bless them that bless you. I will curse them that curse you. Minsan hanggang ngayon, lalo na nung nagkaroon ng gera sa Israel, mga kabiko, ang dami mga sumusuporta kaagad sa mga mananampalataya pa, mga Kristiyano. No? Let us pray for Israel, ganito, ganyan. Suportahan natin yung ginagawa ng Israel. Not knowing sino yung Israel na sinusuportahan natin. Kasi hindi porke Israel ay Israel nga. Hindi lahat ng mga anak sa laman, ito yung mga anak ng Diyos. Kaya nga sisinuhin natin. Sino yung Israel? Halimbawa sa Israel ngayon, sinong Israel dyan? Yung Zionist Jews, yung gobyerno, the Zionist government, yung mga civilians, the secular Jews, yung mga Orthodox Jews, mga Hudyo ito sila lahat, no? Claiming to be Jews. Tapos, pero iba-iba yung mga paninindigan ng mga yan. Nag-aaway-away nga sila, hindi sila nagkakasundo pagdating sa mga policy nila sa gobyerno ng Israel. Hindi sila nagkakasundo. Meron ding mga Hudyo na nananampalataya sa Panginoon.
Yun yung sinasabi ng Panginoon na, I will bless them that bless you. I will curse them that curse you. Sila yung mga tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. At hindi lang yung mga Hudyo na yun na naglilingkod sa Panginoon ngayon. Lahat ng nakay Kristo. For as long as you have been baptized into Christ, you have put on Christ. There is no more Jew, no more Gentile. We are all one in Jesus. We have become Abraham's seed, naging tagapagmana tayo ng mga pangako ng ating Panginoon. Excuse me. Kaya nga, yung sinasabi natin mga beko na I will bless them that bless you, I will curse them that curse you. No, sino yung pinapatungkulan noon? Yung mga mananampalataya sa Panginoon. Hindi lahat ng Israel na basta Israel yung pangako na yung sa kanila yan, sa kanila yung patungkol yan. Hindi, sa mga mananampalataya yan na kay Kristo, na naging binhi ni Abraham, na naging tagapagmana ng pangako. Yung pangako na yan sa Genesis chapter 12, Genesis chapter 17, nandito ngayon sa atin yan. Ang magpala sa mga anak ng Diyos, pagpapalain ng Diyos, ang sumumpa sa mga anak ng Diyos, isusumpa rin ng Diyos. Tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, ako halimbawa, I claim to be Christ, kay Kristo. Nabautismohan ako kay Kristo. Ibinihis ko si Kristo. Therefore, ako ay binhi ni Abraham. Tagapagmana ako ng pangako. If you bless me, you will be blessed. But if you curse me, you will be cursed. Ayun yung salita ng Diyos. Minana ko yan. Minana nating lahat yan na mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, huwag tayong maguguluhan, huwag tayong malilito, huwag tayong maliligaw. Yung binhi, kaya nga ipinauna ko na who is the seed? The seed was Christ. Siya yung sentro ng mga pangako ng Diyos. Nang dumating siya, ngayon nandito tayo, kay Kristo tayo, mga henerasyon tayo ng ating Panginoon. Henerasyon binhi tayo ngayon ni Abraham, tagapagmana ng pangako. Yan po yung katayuan natin, no? Bilang mga mananampalataya. Kaya, pasalamat ako sa Panginoon sa unawang ito, sa revelation na ito na biniyaya ng Panginoon. No? Of course, hindi lahat tatanggapin yan, pero yun yung salita ng Diyos. It doesn't matter kung pananampalatayaran ninyo or hindi. But as for me, I believe it with all my heart. Pinili ako ng Diyos, sinawag ko ng Panginoon, kay Kristo ako, binhi ako ni Abraham, tagapagmana ng mga ayon sa pangako ng Diyos. So this is Pastor Ramil. This is for the greater glory of the kingdom. And once again, mga kapatid ko, God bless you all.